sa kwarto namin. Oh, naka-aircon yun eh. Okay, sige po, tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Ang opening prayer po, si Ate Beth. Opening prayer. At ang tanging awit, si Ate Lisa. Sige po, Ate Beth. Malalangin tayo. Pagkanawa, salamat po. Nandito po kami ngayon sa church namin. Po kami magbabalik ko at magpapatan ng mga panahon. Salamat po kami noon sa araw na magbabay at sa mga blessing. Ipinagkakalog ko sa araw-araw. At ang aming mga natutunan sa araw ng aming Bible. Napakabuti niyo po. Salamat po sa lahat. Sa tanging papuri ninyo. Salamat po. Amen. Amen. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng tanging awit na walang iba kundi si Ate Lisa. Ganda. Is not an old land, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks just with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, "Cast your burdens upon Me, those who are heavy laden. Come to Me, all you who are tired of carrying loads. For Thy yoke will give you is easy, and My burden is light. Come to Me, and I will give you rest." When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, "Cast your burdens upon Me, those who are heavy laden.
very much. Kaya naman po ay handa natin ang sa pakikinig ng salita ng Diyos na walang iba gagamitin ay si Ate Lilia. Siya na po magpapatuloy. Buong December ako, ay hindi pala, until November. December, wala na dahil sa kadahilan ng BC. Ilan taon na kayo bina-Bible study ni Pastor? Meron na kaya dalawang taon? 2 years. Ikaw, Be, 2 years na. Sabihin mo ang pagbabago na sa merong transformation. Kaya si Beth noon, pag nananalangin ko, ngayon wala. So, tinatransform ng Diyos yan. Na binabago, meron pagbabago. Tayo ay sumusunod. Kahit sa haba ng panahon na kayo ay inaralan, sa Bible study, ang ating topic ngayon, English lang po. What does it mean to be a Christian follower? Ano ang ibig sabihin ng isang tagasunod ni Kristo o ng isang Kristiyano? Ano ba ang impact nito sa ating buhay? No? So, number 1, susundan naman siguro ni pagsulat kay English, no? A Christ follower sees the ipita and acknowledges the existence of God and His right to rule. Ibig sabihin, ang isang tagasunod ni Kristo, nakikita niya at ina-acknowledge niya ang presensya ng Diyos, bagamat hindi niya nakikita, hindi natin ito nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin at yung kanyang kapangyarihan na to rule over us, no? Wala namang pwedeng mag-rule over us kundi ang Diyos, no? Kahit ang pamahalaan, meron lang yan silang, meron lang din batas sa sinusunod, pero ruling over our lives, ang Diyos ang may kapangyarihan mo. Saan yung inyong Bible? Sa unang Kronika, First Chronicle 29, 10 to 13. Hindi natin ito matapos, 1 hour lang naman tayo. 2 beses natin ito tatalakayin. First Chronicle, unang Kronika 29, 10 to 13. Unang Kronika 29, 10 to 13. Unang Kronika 29, 10 to 13. Basa na. Sa harapan ng mga tao, tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kami nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh, aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming ibinibigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng
sabi niya, pinupuri kita, Yahweh, magpakailanman ikaw ang may kapangyarihan sa amin. No? So, ina-acknowledge tayo din, dapat ganoon din tayo, na ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay, kahit ang buhay natin. Kaya lang, ang Diyos, hindi naman siya capricioso, hindi siya whimsical na kung hindi ka nagsisimba o nalipapin kita. No? Hindi ganoon. Ang Diyos, binibigyan niya tayo ng napakahabang panahon upang lumapit sa Kanya. Ha? So, ang Diyos ay napakabuti. Maging si Haring David, ina-acknowledge na ng lahat ng meron siya, lahat ng pinagkakaloob sa Kanya ay nagmumula sa Diyos. Kaya nga, kapag linggo, sino ang priority natin pag linggo? Nalulungkot din ako minsan na kunti lang tayo. Bakit? Kasi ang priority ng tao, trabaho, maghanap buhay. Hindi nila alam, ang hanap buhay, ang buhay, ang kayamanan, ang tinatangkilik natin, yan ang Diyos. Kahit na anong sikap natin, walang kabuluhan yan kapag hindi natin inuuna ang Diyos. Ibig lamang sabihin na kapag linggo na itinalaga na araw ng ating pagsamba sa Panginoon ay hindi natin priority. Ibig sabihin, hindi natin kinikilala ang Diyos. Wala tayong believe. Ano ba, naghanap buhay ka, ay parang hindi pa sapat ang Diyos para ako ay mabuhay. Hindi pa sapat ang Diyos para ako ay magkapera. No? So, parang minimenos, we belittle the ability, the capacity, the power of God over us. Kaya nga ako, sabi nga niya, kung di tayo palito na tayo, amin at ito, no? So, dito lang sa atin, marami na rin nabago, no? Si Ana, si Lisa, si Ate Lenny, marunong na kayong mamuna, marunong na kayong gumawa ng mga sermon, no? Pwede na kayo dyan sa pulpito, pwede na kayo umawi, katulad ni Beth, no? Pwede nga iapin yan, pero sige pa rin ang kanta niyan, no? So, ganyan lang siya, masyadong emotional. So, we must acknowledge God's power over us, no? So, ang pangyarihan ng Diyos, nasa atin yan, no? Binibigyan din niya tayo ng nakikita. Sa pagkakaalam nito, hindi nakikita ng Diyos ang nararanasan natin. Katulad noong bagyo. Talaga ang panalangin ko, Panginoon, hindi ko po hinihiling na mawala ang bagyo. Ang sabi ko, ang hinihiling ko, Panginoon, gawin mo na lang po yung parang ordinaryong ulanan. Parang na kami masalanta o na buma. No? Kasi yung, at nakahabag din naman ako doon sa mga lugar na nasa langka, na nakatuntong doon yung isang farmer siguro yun. Nakita niya yung kanyang mga tanim, lumapay na lahat. Yung mga pananim na saging, hapay na lahat. So, dito lang ipinapakita ng Diyos, I am over all of this. Kung may kapangyarihan, kung paano tayo ibabangon ng Diyos, kung paano magagandahin ulit ng Diyos, ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay may reason. So, sabi nga sa ikalawang Kronika 7:15, 14, ikalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, makikinggan ko sila mula sa langit.
Sabi din sa English, if my people who are called by my name shall humble themselves, magpabumbaba at manumbalik sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, ganoon ba talaga kasama na ang Pilipinas? No? Ngayon na, di ba Ate Lenny tumanda na, ako tumanda na, siguro kayo tumanda na rin, na hindi pa nangyayari na ang bagyo ay sunod-sunod, anim na sunod-sunod. Marami nagwawalang bahala. Pinapalit tayo. So, yung ganyan mga sitwasyon, yan ay pagmamayabang para bang pinakalaban mo ang Diyos na wala ka nang nagagawa sa aking buhay na kailangan kumilos ako. No? So, ang sabi ng Panginoon, wait ka lang, seek the Lord. Hanapin mo ang Panginoon at ang kanyang katwiran. Ang kasunod nito, pagkakaloon niya ang lahat ng iyong pangangailangan, ang iyong biyaya. Kaso kung kailan linggo sa kamag-anak buhay, nakakalungkot. Kasi pag ayaw mo kasi, maraming reason. Kung halimbawa, sabihin ng Diyos, sa isang linggo ka nakakain, ano na? Pero kaya lang, ang puso ng Diyos hindi naman gano'n. Pero, pararanasin at pararanasin ko. Dahil nakakilala ka na sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi dito, a Christ follower sees and acknowledges the existence of God. Alam natin na mayroong Diyos. Sasabihin nila, hindi ko naman nakikita. Kaya kailangan may picture. Ay, hindi naman Diyos yan nasa picture. No? Yan ay mga modelo lamang. O yan mga libungan, may pinutulog lang din ang kamay. Hindi yan Diyos. No? Sapagkat ang Diyos ay, Espiritu. Kapag sinabi natin Espiritu, natin siya nakikita. Pero, nararamdaman natin siya sa ating buhay. Bakit natin alam na may Diyos? Amin. No? Pa. Pag-ikot natin, mga halaman na yan. Yang may sun, may moon. No? So, yan ang number one na nakuha, diba? A Christ follower sees and acknowledges the existence of God and His right to rule. No? So, ang karapatan na pamahalaan tayo, nasa Diyos yun. So, nakakausap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Na? Pinakausap naman tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Ask about control, sabi dito sa ating topic. He is ultimately in control of what happens to you on the earth. Siya ang may control sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Tingnan natin yung example ni Pastor noon. Yung nangisda si Pedro. Diba? Sabi, hinagis na nila lahat ang kanilang lambat sa lahat ng dako doon sa lawa. Wala nang huli. Na? Nung dumating si Jesus, tinanong, ay hindi ba kayo? Sabi ni Pedro, wala. Kung damag na kami ng isda, wala. Dahil ang Diyos ang may control, o ihagis ninyo sa kanan ang lambat. Ano ba yung isda na nahuli doon? Tilapia. Tilapia talaga. Tilapia. So, ganoon, isabihin, may control ang Diyos na, o yan, makakahuli ka dyan. So, pinapakita lang ang kapangyarihan ng Diyos. Every word that He speaks, mayroong power. So, huwag natin ipagwalang bahala ang pakikipag-iig sa Diyos. Okay? It is important to recognize that no one on earth
ourselves and those in power are ultimately in control of what occurs in our life. Huwag na natin isipin na kahit yung mga may kapangyarihan, isa yung mga nagagawa ng batas, yung presidente, ay mayroong ultimate control sa mga pangyayari sa ating buhay. Diyos lamang ang may control. No? Natural disasters may occur. Sabi na, natural na mga pangyayari, katulad ng pagkatapos ng nabago ng sunod-sunod. Super bago kayo na, hindi lang yung bago panawan. Merong makikita ko sa TV, yung mga bubong nila nililipad. May mga namatay. Sabi nga ito, we may lose our family at any point or even the end times may occur at any point. So maaaring dumating na rin ang Panginoon. Alam niyo ang topic last times at CCF, sila ano palate, sina Carlo, doon sa CCF, hymns. Ang kanilang topic ay end times. Na? So, dapat pa natin katakutan pag yan ang topic natin. Hindi, dapat na magawa tayo. Dahil dito, ang buhay natin dito ay, sabi nga ni Joe, pagbat ng sakit at hirap. Lalo na ngayon, may balita sa TV, senior high student, nagre-repack ng shabu. Bakit? Ang gusto daw sa kanyang pag-aaral. Nakakalungkot ng mga eksena ng buhay na pati yung mga ganyang mga paraan ay niyayakap na ng mga kabataan dahil nasa pera. Meron pang ibinibenta yung mga maliliit nilang bata, bibidyohan tapos ibibenta sa mga krimen. Nakakalungkot na mga pangyayari. At alam niyo kung sino ang gumagawa niyan? Ang Diablo naman hindi naman nagbago na style niya, yun pa rin. No? Lulukuhin pa rin tayo. Dahil alam ng Diablo ang ating weakness. Sabi na, kung wala si Kristo sa ating buhay, we are nothing. Diba? With God, everything is possible. Without God, everything is impossible. Oh, sasabihin nila, kasi ang Diyos hindi ako biniyayaan. Ano pa ang sabi ng Diyos? Bakit Diyos ang sinisisi? Pag walang pera, Diyos ang sisisihin. Naman kayo ay kamag-anak buhay. Diba? Lalo na yan sa purpose na yan, hindi naman lahat ng bago sa langit ang tatamaan ay nagpupurpose. Hindi kayo yun. Yung karamihan, kung sino pa daw yung nagpupurpose, yun pa ang nagsusuglay, nagpapariban ng buhok. Para yun sa mga bata, hindi yun para sa kanila. So, nakakalungkot. Binibigyan na kayo ng paraan para umayos ang buhay. Pero ganoon pa rin. Dahil walang guide na walang Kristo. Walang Kristo kaya hindi nila alam ang katotohanan. Niluloko lang sila at niluloko na kampon ng kadiliman. Na? Kahit tayo na mga mananampalataya na, tayo pa rin ang unang target ng dilim na kadiliman. Na? Una, bibigyan ka natin, masakit ang sakit ng tuhod ko, masakit ang paa ko, niyata makasimba. Na? Umuubo ako, niyata ako, yung sikuro ako, niyata ang mga kanta. Para paraan niya ng Diablo. Pero ano ang dapat natin gawin? Stand up for Christ. Meron tayo na may katatagan. Meron tayong Kristo. Okay, basahin ninyo ang Ecclesiastes. Hallelujah. Hindi Ecclesiastes pala. Ecclesiastes 3:1-3.
Kaya naman yata yan. Ang lahat ang lahat ito ay may kanya-kanyang panahon. Sabi, ito naman, ang lahat sa mundo ito ay kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggamit at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng paglupa at ang panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagpumisa, ang panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato, at panahon ng pagtitipon sa mga bato. Uwi na yan. Di, 2:8, diba? Uwi lang, 1 to 8. Masakay ko lang. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalago, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala ninyo, ang panahon ng pagtitingnan sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit, ang panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtatingin, ang panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkauot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Okay. So dito, pinapakita na kahit na ang buhay natin ay going downhill o kasadsad, na parang ang buhay natin na imbis na, okay, sabi nga, gusto mo po, kaya ako nakakilala sa Panginoon, saka naman nakaranas ng hirap. Sabi ko nga, ang buhay ay hindi ipinangako ng Diyos sa buhay na peaceful. No? God did not promise an easy life. Kasi habang nandito tayo sa mundong ito, masasalubong natin yung iba't ibang hirap. Kaya nga may panapanahon na sinasabi yan. Yet, ang sabi ng ating aralin, life may appear to be going downhill. Hindi sabihin downhill pag mabulusok ka. Mabulusok. We must recognize, no? Alalahanin pa rin natin na ang Diyos ang may control. Bakit? Kasi nagtitest lang yan sa atin. Tinitest ng Diyos kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Sa panahon lang ba tayo ng kasaganaan, kasayahan, kaluwagan, matutuwa sa Panginoon? Pag ba tayo ay naghihirap na, nagdurusa, maranas ng iba't ibang mga sakit, hindi na natin sa kilalanin. Susumpain na ba natin ang Diyos? Sabi ng mga talata, He is still in control. And He has a reason for everything. At alam po ang reason dyan? Test of faith. No? Yan ay pagsubok sa ating pananampalataya. Kung gaano natatag na nakakapit tayo sa Panginoon. Kaya nasabi, nakapit ako sa Panginoon. Hindi, huwag kang nakapit. Magpahawa ka sa Diyos. Kasi magkakapit ka, makakapagod ka, bibitaw ka. Samantala kapag ang Diyos ang nihawak sa iyo, hindi ka niya bibitawan. Tama? Ha? So tayo, napapagod tayo, kaya huwag tayong kapit. Magpahawak tayo sa Panginoon. Yan ang right term. No? Ang Diyos ang dapat humawak sa atin. Sapagkat kung tayo ang kakapit, kakabital tayo. Dahil limitado lang yung ating capacity. Okay. Number 2, a Christ follower is convinced by the word of the Bible. A Christ follower is convinced by the words of the Bible. Anissa, pag-explain mo natin. A follower of Christ is convinced by the words of the Bible and will see that they can never live up to the standard that God has put in place. Naintindihan niyo ba to? A Christ follower is convinced by the words of the Bible. Yun na? Ano ibig sabihin?
Bible ay sabi nga, pinasihan ng banal na Espiritu. Hindi lamang ito gawa ng mga tao, ng word for word. Ang salita dito, galing ito sa Diyos. Isinulat ng mga propeta at pinumpay. No? Sapagkat ito ay totoo. No? Ano ba ang nagagawa ng salita ng Diyos? Pinokorek, nire-review, winawas to tayo, no? Itinatama, inilalagay sa ayos. Kaya dapat ang Christ follower ay naniniwala ang salita ng Diyos na nasa Bible ay totoo. Okay. Another thing, ask about a God's gift to us. Ano ba ang regalo ng Diyos sa atin? Ano ang regalo ng Diyos sa atin, Beth? Dapat alamin nyo ito kasi basic ko. I-review ko lang kayo para ano ang regalo ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Binibigyan tayo ng Diyos na opportunity to live with Him in eternity. Na kung siya ay nasa eternity, doon sa langit, yun din ang halita natin. No? Diba masaya? Hindi na tayo makakaranas ng bago. Hindi na tayo makakaranas ng kahirapan. Hindi na tayo high blood. Hindi na tayo magkakasakit. Kasi doon, hindi na kami magtitinda. Ang gagawin mo doon, mag-aawitan na lang tayo. No? Mag-aawitan. Yan lang naman talaga. Para na rin tayong angels. Sabi ng Bible, magpupuri na lang. Kaya dito, practice na natin yung pagpupuri natin sa Panginoon. No? Kaya pag sinabi ni Pastor, tinatawagan ko na po ang mga praise and worship team. Kung na kayo mag-diskusyon, mag-clip na lang kayo doon. Diskusyonan ka ng diskusyonan eh. No? Akyat na lang kayo doon dahil yan. Magpasalamat tayo dahil binibigyan tayo ng chance na ganapin. Ito pa lang sa lupa, gaganapin natin yung sa langit ang pag-awit para sa Panginoon. No? Isang uri na pag-worship sa Kanya ay yung pag-awit. Sabi na ating aralin, kahit daw hindi natin abot yung standard ng Panginoon kasi hindi talaga natin kaya. No? Pero hindi hinahanap ng Diyos sa atin yun. Ginawa pa rin na tayo righteous. No? Ginawa pa rin tayo righteous ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. May boring ba? Nato kayo. Okay. Basahin nyo ang Romans 3, 21 to 31. Roma 3, 21 to 31. Roma 3, 21 to 31. Ngunit ngayon ang hiyag na kung paano ginagawang makita ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagamat ang kautusan ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. 21 to 31 ako yan. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya dahil Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawan ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa
din ng mga limited, sapagkat di isa lamang ang Diyos, kapwa niya pinupulit na makit ang mga tao at mga limited, batay sa kanyang pananampalataya. Pinakuha sa isa-iba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya ito. Hindi. Sa halip, pinagtibay pa nga namin ito. 31 na po yun. So sa mga talata binasa ni Ate Lenny sa Roma 3:21 to 31, dito makikita natin paano ba tayo pinapaging banal ng Diyos. Kasi doon sa binasa ni Ate Lenny, tayo ay nagiging banal kapag sabi pagsunod sa kautusan, hindi. Ano daw? Pag tayo ay sumasampalataya, kaya tayo nagiging banal na hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili. Kahit na gumawa tayo ng gumawa ng mabuti. Wala namang tao nakakagawa ng mabuti. Ang sabi na, ang mabuti sa harapan ng Diyos ay maruming basahan lamang. Kung meron ka gumagawa ng mabuti, siguro, base sa experience ko, baka isa, dalawa na, lagi-lagi na kami, iinis na rin naman ako. Diba? O anong buti meron ako? Wala. Diba? Pero, yan ay nagiging righteous o makatwiran sa harap ng Panginoon kapag sumasambalataya tayo. Okay. Ang isang Kristiyano ay masasabi natin, Kristiyano, kapag mayroong pagbabago sa kanyang buhay. Na? Kapag kaya nga sasabihin natin, binago na ako ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, binago ko na ang aking sarili. Na? Hindi ganyan. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magbago ang ating sarili. Not I, but you, O Lord. Okay? Sabi dito, dahil tayo ay tao, we continue to fall short. Lagi tayo nagkakamali, no? Dahil nasa pagsukli-sukli, nagkakamali tayo. Dahil sa pagtakot-takot, sasabihin, bakit yun sa kanya marami ating konti, no? So we fall short of the glory of God because we are human. Dahil tayo ay tao, pero hindi yan batayan at hindi yan katuwiran lagi na tayo ay tao lamang, na sapagkat meron na tayo Diyos na nagtutuwid sa atin. No? Ano yung nasa atin na nagtutuwid sa atin? Yung nasa atin, tinanggap na natin. Yun yung nagkukorek sa atin. May isip, may natamatak magpasa ng Bible. Sabi ko ba natin Espiritu? Kailangan mo magpasa. Diba may mga oras na kaya nang magbago. Antok na antok. Naranasan niyo ba yun? Pero pag iluwa na, masipag ko. Inabot na ng gabi. So because we fall short. At dahil meron tayong kasalanan na minana pa noon, kaya lang, pinatawad na tayo ng Diyos. Okay, tayo ay pinapagiging ng panalangin. Romans 7:13 to 25. Romans 7:13 to 25. Sino na nakakita magbasa? Romans 7:13 to 25. Ang ibig kong sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan ang mabuting bagay. Hindi ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita ang mga kasalanan at upang
mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may gagawin ninyo, kundi ang kasalanan na naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang nakalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito nagawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti. Ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tungkulin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan naninirahan sa aking katawan. Kay saklat ng aking kalagayan, sino ang mag-iigtas sa akin mula sa katawan ito na nagdadala sa aking kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking puso. Pinag-iipuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinag-iipuran ko ang puso ng kasalanan. Ang katawan, ang pinaglilingkuran, ang tuntunin ng kasalanan. Ha? Sabi nga dyan ni Pablo, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Lahat ng ayaw ko, hindi siya kong ginagawa. Kung gusto ko, hindi ko nagagawa. Na? Ano gusto natin? Panalangin, gusto natin manalangin. Kaya lang, nauna na ang anto. Nakatulog na tayo. Bukas na ang amen. No? Kahit na paggabi, nanalangin, makukul. Pagising ko, maga na. Nakatulog na pala ako. No? So, ganyan gumagawa ang kaaway. No? Walang iba only God can deliver us from sin and evil. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan na alisin tayo sa kasalanan at sa mga masasamang gawain. No? Ang kasalanan ay isang tough battle. Ibig sabihin, mahirap kalabanin ang kasalanan. Kaya kung wala kang Diyos. Ano ba ang ginagawa ng mga walang Diyos? Puro makasalanan. No? Kasi I, me, my, makabig lahat. No? Walang paganyan. I, me, my. Yun ang nasa isip ng tao, walang Diyos. Ano pansan ito? Kaya sabi nito, sin is a tough battle to fight. Mahirap kalabanin ang kasalanan. No? Kaya kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi ko nga, without God, we are nothing. Sabi nga ni Erap noon, pupulutin tayo saan? Sa kangkungan. Pero hindi kangkungan ang tayo pupulutin saan? Sa impyerno. Magula tayo, Diyos. Dahil kung puno na tayo ng kasalanan, kahit si Satanas nga parang ayaw nang tanggapin ng mga ganoong kasing tao. Kaya tough na kalaban ang kasalanan. So, katulad sa atin, kailangan natin ng accountability sa bawat isa. Ibig sabihin mo, kung si Ate Gemi ay hindi gumalo, hindi naman nasa, hindi ganyan ang nangyari sa ginagawa. Para alam natin, pwede natin sabihin sa pastor, ay pag-usama sa prayer. Sino dito ang nag-prayer meeting, sumali sa prayer meeting? Marami akong sinula doon, ng Wednesday. No? Sali tayo sa prayer meeting. Kahit na yung mga wala na dito, si Luz, minsan nagtaano din yan siya. Makikita din niya yung mga sinusulat ko. No? Si Chocolate, masama din yun. Si Choco. Oo. Chocolate siya. Sabi nito, chocolate. Chocolate.
isa. Hindi natin pwedeng sabihin, wala ka sa buhay mo. No? Pag tinanong ng Diyos, are you your brother's keeper? Sabi mo, no. Yes, Lord, I am my brother's keeper. Meron akong pakialam. Hindi pakialam na nangingialam ko sa buhay. Kundi meron akong pakialam, di panalangin ang ating kapatid. No? We are accountable. Kasi pag itignan natin sa langit, tatanungin tayo. O ikaw na nagasunod ni Cristo, na Elizabeth niya, ano ang ginawa mo kung ikaw ay nasa lupa pa? Pinanalangin mo ba si Ate Lenny mo nagkasakit? Inalalayan mo ba si Ate Lenny mo aampang-ampang na dahil masakit ang tulod? No? So, tatanungin ng Diyos yan sa atin. Pinag-pray ba natin ang ating bansa? Pinag-pray ba natin ang ating Pangulo? So, we are accountable. No? Makikita natin yan na kahit hindi natin gusto, dapat natin gawin alang-alang sa Panginoon. Hindi alang-alang sa ating sarili, alang-alang sa Panginoon. Dahil yan ang nais ng Panginoon. Tayo talaga, ang ating mga ginagawa o mga ginagalap natin sa ating buhay, we deserve it. Kamatayan talaga ang matutulungan natin. Kung walang intervention ng Diyos o yung pakikialam o hindi pakikialam na intervention, siya ang namagitan. No? So, ang Diyos ay namamagitan sa atin. Diba? Wala naman iba pwede mamagitan. Hindi naman pwede si Mama Mary, tulog pa. Hindi naman pwede si Santo, sino ang mga Santo, itulog pa rin. Si Santo Papa sabi, Bumalik pa. buhay pa. No? So, only God can intervene between us and our bad behavior. Siya na ang magkukorek sa atin. Siya ang magpaalaala sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Oy, magsibisi na kayo. Magluto na kayo dahil linggo. No? Linggo. Eh, wala pa kayong pagkain, Panginoon. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao. Pwede ka pa kumain mamaya. No? So, ganyan ang intervention ng Diyos. Patuloy na nagpapaalala sa atin. Ano nga yung tatlong parte ng ating pagkatao? Espiritu, kaluluwa, at laman. No? Ang Espiritu, babalik saan? Sa Diyos. Ang kaluluwa, tulog, gaantay na babalik ang Panginoon kung siya ay Christian. Siya ay tagasunod ni Kristo. Ang laman, saan pupunta yun? Alam mo, kaya pag namatay, ang inyong mga mahal sa buhay, hindi kayo maglupas tayo. Tama naman, ihatid nyo na lang sa sementeryo, no? Sumama eh. Nagwawala pa eh. Pag naman itinulak, galit. Huwag mo tinulak. So, hanggang doon lang, parang ina-acknowledge lang natin na siya ay Kaya pamamahal na kay Jenny, dumating yung pinsan namin. Huwag kang ingay, pagpupuna ang mga kapitbahay. Mas piyak pa, mas nagulapay pa siya. The moment na nag-separate na yung kaluluwa, wala na yun. Kaya yung Todos Los Santos ba yun? Huwag kayo makipagsiksikan sa mga tao. Sino ba naman yung nasa ano na? Wala yun eh. Uud na. Yan na lang segmentong ganyan. Kaya lang, out of respect, kaya tayo gumagalak. Pero huwag na kayo makipagpatayan na mauna kayo doon. Para ano? Diba? Na yun eh. Respeto na lang. Dahil siya ay nanay natin, pero wala na. Nasa feeling na, nasa ano na siya, nakahimlay na siya sa isang maayos na lugar. Sa muling pagbabalik ni Kristo, bubuhayin siya. At dahil sa alapaap, bibihisan ng glorified body.
Ano yun, nanay ko pa rin? Ay, hindi ko alam. Wala ako sa pag-usla. Hindi ako Diyos. Pero ang sabi kasi, lahat ng believers pupunta sa langit. Lahat ng unbeliever, hindi ko alam kung ano ang Hindi, ang pag-believer believer sa impyerno. sa impyerno. Pero yung mami mo, mama mo, Naniniwala naman siya kay Jesus. di Kristiyano siya. Walang problema. Naniniwala naman. Yun nga. Kaya nga tayo, hindi lang hanggang paniwala, dapat may aksyon. No? Hindi tayo nagpa-Bible study para mas malalim yung alam natin. Hindi lang na yung head knowledge, para pag nananalangin tayo. Kailangan, kung nananalangin tayo, meron tayong pasasalamat sa Panginoon, maawi tayo sa Panginoon. Hindi lang yung iniisip lang natin. Yun ang walang aksyon. Dapat yun ang dapat panalangin. Ibig sabihin, faith without works is patay ang pananampalataya na walang kalakip. Kasi pag hanggang doon lang ang alam mo, kasalanan na natin yun. Dahil marami nang nangaral, tulad dito, yung kapitbahay namin. Kung magkanta naman si Pastor eh, ulahaw na kaya natin yung alas 8 na umaga. Hindi sila pumupunta. Ni-invite naman sila. Kung sila ay kapunta sa pamagal, hindi na namin kasalanan yun. Diba? Parang yung gabi ay kahapon, may tumawag, Sister, nananalangin pa si Pastor sa may sakit. Oo, at oo naman kako. Pwede ba ipanalangin kasi kung alaga ko naghihingalo? Sabi ni Pastor, ay, dalhin sa doktor. Huwag sa akin. Naniniwala na. Oo. Huwag sa akin. Hihingalo na Meron sa pa tayo sa ano mo. Oo. Dito habang kayo pa dito. Kaya sabi ko sa doktor dati, hindi ako doktor. Nasa iyo pa dadali. Kasi kahit nasaan siya, pwede ko siya ipag. Kaya sabi Sabihin niya, lang sa pangalan. Kaya nga, may pangalan na nilagay ako doon ng Miyerkules, ay sama sa panalangin. Ano kay? Tapos, mahina pa daw ang baga. Eh, sige, si Pastor. Mamaya, mahawa ka pa. So, Ang iba kasi pastor, takbo yan. para kasi sa Katolik, Pwede, may doktor tayo. Hindi ako Ayan. doktor. pag yung mga kung kailan naghihingalo na, ano yun, tatanggap eh. Wala na sa ano yun, katinuan. Sa Katoliko kasi ganyan. Pag mamamatay na, tawagin ng pare. Pag nangumpisan, diba, nangumpisan. Sabi, tawagin niyo na sila. Eh, nanay ko parang gusto na ulit. Tawagin mo na para ano, pagdasal mo na. Hindi na pagdasal na kasi dami mo pa. Ito pa ang problema. Ang sabi, pag nakapagkumpisan, sa langit ang Lord mo. Pero pag namatay, magbabayad ka na naman. Special. Ng special ordinary para madala sa langit. So, hindi totoo yung kasabihan na kapag humingi yan ng tawad sa pare, tapos na. Hindi pala meron pang May bayad. kasunod pa. Yan, yun ang mga ganap. Wala sa kaya nga tayo, nag-aaral tayo ng isa lang na nasa kalimutan ang ating pag-is. Dahil wala na sa kalimutan, wala nang saysay yun. Wala na mauunawaan ang aking sinasabi. No? Tuloy nagtuturo ako at kasi talaga special o yung ordinary. Kasi may nakita ako noon saan ba yun? Sa Quezon City kami. Nagpapaspas ng mga bundod. Tapos sabi ng pare, ano to? Special, ordinary. Ay, meron pa palang ganyan, paspas, special at ordinary. Walang kasabay. Ang ordinary. Hindi wala sa ako nalagdagan yung basa. May benda. Kaya, hindi nila alam na eternal life, o yung buhay na walang hanggan, ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya ngayon pala, siguraduhin na natin, tayo na mga mananampalataya, kailangan sigurista tayo na doon talaga ang tungo natin sa eternal life. Hindi yung dito lang sa lupa, hanggang dito pa lang. No? Tandaan natin, good works cannot save us. Kahit anong buti ang ginawa mo, nagpakain ka, nagtumulong ka, katulad ng mga ginagawa ngayon, oy, nagpilay na pala dyan sa, ano si Jolo. Ba't
hindi tayo sinabihan. Diyan daw. Gusto nagbigay na daw ng mga pamasko. Ay, ayuda kayo. Sabi ko, hindi tayo sinabihan. Kami din, wala nang bigayan niya yung siyempre yung ating pinipilit yung pangalan. Pinipilit yung tao na binigyan nila ng anong start. Magwala na wala. Ilang beses nila bigayan sa atin, wala ko siya. Sino tao na wala wala iyak? Ako Ay, time's up na pala. Ano ang nalaman? Next time, tutuloy natin. Tandaan niyo yung ating mga topic ha. Ang ating topic na yung ngayong hapon ay what does it mean to be a Christian follower? What does it mean to be a Christian follower? Ibig sabihin, ano ba ang bearing nito na tayo ay nakasunod ni Kristo? Okay? So, what it means to be a Christian follower? Hindi nyo ba mabilis ang mga salita kasi? Number 3. Ask about God's gift to us. Ask about God's gift to us. Ano yung God's gift to us? Eternal life. Buhay na wala ng God. Tapos tayo dito sa Romans 7:13-25. Na? Okay. So, next meeting, hindi na lang ito. Boring ba? O gusto niyo ganito? Okay lang. Kasi pinahirapan ko rin ito. Sabi kasi di ba, so, ang sarap lang buhay ng tiga-tiga na lang dyan. Kaya kung aircon kitsa yan. Pagtulog. Ay, music player nga na. Tignan nyo, yung waiter nyo. From X, American. Wala ka pa yun. Pero naman din, ang panalangin ko sa ating kakainin. Amen. Let's eat na. Kukuha kayo ng kape, tubig. May tubig dyan, may kape. May crackers para meron panula. Crackers. Kuha lang, wag nang tanong ng tanong. Dapat dito. Isa, walang baboy ito ha, puro manok to. Talagang para sa ito. Atay baluna. Katapi, yun lang may ipon. Atay balunan. Saka ipon.
Kala ko sana haluan ng atay ng baboy. Ay, baboy nga pala to. Dumi. Ako po nagluto. Kuha kayo ng kape, tubig, crackers. Sino po gusto kape? Kumain. Wala na. Si Bet, gusto ko si Bet ng kape. Ayaw mo. Hindi ka nagkakape? Mga dalawang beses. Sobrang tubig. Kaya saan ka kanina? Saan tayo? Kuha ka eh. Hindi kaya. Video. Video. Hindi palalagyan ko yan ng Christians. Kasi lilima lang. Nakakaya nila. Magbabayad lang. Hindi. Hindi lang 5 pesos. Yung isang banta, 5 pesos. Saan? Hindi kailangan ng beses. Pero sa Grand Video okay, nasa kuwan na yan. Nasa yung, anong tawag doon? USB? Hindi, hindi USB yung isa. Yung inilalagay sa cellphone. SIM card na. Nandoon na kompleto na ang dami. Yun lang ang babayaran mo, hindi pa isa-isa. Tingnan mo na ma-attend kayo lagi ka. Kaya anak. Ang laki na ng pagbaba. Kaya hindi kayo 2 taon ba naman? Mayo kami nag-start ni Ate Lily, wala pa kayo no? Si Christy pala, si Mel, si Lani. Hindi na pinupunta ko sila ng apat na pastor. Ano ko na? Walang regular na Bible study. Kaya mo hindi. Nakita ko, kausap kami magkalan. Diba, galing ako sa inyo, nakita ko siya, kumarado mga gusto. Sabi ko, kumusta ka? Tapos niyaya ko. Punta na rin ako. Sabi niya, pag kinaya ko, magkakaroon yung pa. Sino papalog ko? Kaya parang galing sa Amerika. Lalo kang mamamaga yan eh. Pag pinalaw. Pag gout kasi bawal ang Bawal. Bawal. dilo. Pag gout. So, bawal ang tuyo. Ang bawal.
Samahan mo lang si ate. Kaya sige lang. Pero dati ginamos ko rin naman yung mabuti sa lahat. Pero, yung iba na ano, nasanay kami. Sa'yo, kasi maganda yung sabi ko. Yung parang tayo, ang pinakaya, kaya tayo yung hirapin ka nila. Meron ka ng dress, Kami na. Christmas wrapper. Meron ako mga dati kayo. Okay. Hindi man na naluluma. Dalan mo ako sa linggo. Pero babayaran ko. Oh. Ay, yung malaki, wala. Gawa na malaki. Yung ibabag na lang. Pero, Baka mayroon kang nakaroon. Kasi tulad niya, no, yung box niya. Yung nilulugan natin, baka lutin ko. Saka yung ano, yung palaro namin. Yung mga tingnan mo. ano? Hindi pwede ang libre ah. Kaya, laruan. Di ba laruan? Mga kain na. Ang kain. Mga dili, mga damit. Maraming. Mga damit, Kaya kaya wala ng sapatos. Wala ng tao. Dala sa park. Kahit mga bigas, kahit mga gulay, wala. Wala Ate Lisa, daan to. magdala ka rin yung may hawakan. Mga ganyan kalaki. Sa taas pala. Oh, kung ano may tutulong niyo siya ang gagawa ng programa. Tulungan niyo si ng programa pa. Mga palaro, ano, palako. Ibigay ko sa iyo yung mga pangalan ng mga ano, gusto sumali. Oo nga, gawin na yun. Kahit matagal pa, pwede na yung gagawin na. Ate Lily, kung hindi mo kayang ubusin, okay lang. Huwag mong pilitin. Basta kaya naman. Basta kaya lang. Ako nga nahirapan. Nahirapan na yung ubusin. Sila din, Oo. kami kumakain. Dinner na namin to. Hindi na kami kakain. Gusto niyo na ukay na damit, doon kayo bumili sa mobileta, yung sa Prime. Di ba may nakikita kayo Prime yung ano doon, taas. Ay, hindi, 160 lang. Kama lang sa akin. May bago naman. Mga bago, ganun. Baleta. Sa mobileta, okay. Marami kami nakatao. Marami din nakatao. Bago. Ito may nakapamili na kami ni Pastor eh. Ano pa lang, ano tayo namili mo? Mga palating buwan.
kasi hindi ko makuha yung tamang suka. Kahit sobra. Kaya ako trial kasi ano. Ano kasi ang trial. Kasi mapuntaan. Sa hawak ko sila sila. Oh, kantahan na. Kanta lang ang isa. Elvis Presley. Do you miss me? Are you so weary does your memory joy bright sun when I kiss you and go sweetheart the changes in your simply and to at your doors and picture me is your heart. Bigay ka sa aso. Sky come back, tell me, are you lonesome tonight?
pinaka- Siyempre, sila ng condition. Ite. Hindi ko naman mabusog sa isang ganyan. Ako sila 3 kilo bago ang pabusog. Tatlong pizza. Kaya nung gabi, maaga kami kumain. Ganyan, nakakain na kami. Sure, isang gabi. Ayan na. Isa. Akin na lang taas. Ay, dito na lang, Liz. Ako na. Dito na lang. Ano to? Dito kayo. Dito kayo. Oh, pasok ka sa Kakaikot ka? Kanino to? Kaya na po. Ano, magpa-practice ka na? Sabihin mo na, kung magpa-practice ka. Wala din yung kapatid mo. Pero nagpapaalis daw. Oo, Sakit. Minsan pinapaalis.